Lumali ng ika-8 araw mula sa lahi ng Israel, mula sa angkan ni Benjamin, reto yun sa mga Hebrew. Tungkol sa kautusan ay Fariseo. Ano yung Fariseo? Tagapagtanggol ng kautusan niya. Diba, naalala natin yung iskriba ng mga Fariseo na dito si Kristo? Yung nagsagitil ng mga buhay ng kanyang mga alagad, ano sinabi ng mga iskriba ng mga Fariseo? Ang iyong mga alagad ay hindi gumagawa ng matuwid sa araw ng Sabat. Bakit? Sapagkat ang kautusan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Diba? Sa Ten Commandments? Diba? Naging ganyan si Apostol Pablo. Ano ba? Tungkol sa pagsisikap ay mauusig sa iglesia. Tungkol sa kabanalan na nasa kautusan ay walang kapintasan. Walang kapintasan, ha? Tungkol walang kapintasan. Wala kang maitibig sa kanya. Nasunod niya. Yan. Tuloy pa natin yung bata. Versículo 7. Gawin ang mga bagay na sa akin ay pakinabang ay inari kong kalugihan. Alang-alang kay Kristo. Oo, at ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan. Dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Pero mo pakinabang sa Kanya yun, na magiging siya doon sa kautusan. Kasi nga wala nga siyang kapintasan eh. Pero inari niyang kalugihan yun. Alang-alang kay Kristo, para tamuhin niya si Kristo. At ano pang sinabi niya? At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili. Walang katuwirang aking sarili, ha? Sa mga tuwing pagkain sa kautusan. Ulitin na natin. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katuwirang aking sarili. Katuwirang. Ibig sabihin, pagiging righteousness, iba yung pagtuwirang sa reason na. Yung pagiging matuwid niya sa mga tuwid bagay sa kautusan. Kundi ang katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katuwiran ng bawat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya ba natin? Naging gano'n ba kayo sa Pablo? Naging gano'n. Pero dahil sa pananampalataya niya kay Kristo, matama niya lang si Kristo. Hindi niya inari na yung kautusan na yun, hindi siya magiging banal. Bakit? Sapagkat si Kristo na ang ibinigay ng Diyos na maging kabanalan sa atin. Diba? Sa 1.31, 30 hanggang 31. Basahin natin. Basahin natin. Baka nagkakamali ako eh. 1 Corinto, Kapitulo 1, versikulo 30 hanggang 31. Ang sinabi yan? Dalagang sa Kanya, kaya na nga sa kay Kristo Jesus, na sa atin ay ginawang kanunungang mula sa Diyos, at katuwiran, at kabanalan, at katutusan. Hindi na pala yung kautusan. Si Kristo na ang ginawang kabanalan sa atin. Bakit pagdating sa Roma 7, versikulo 12, na ang kautusan ay banal, matuwid, at mabuti. Totoo naman yun eh. Yung kautusan,
Eh, tao. Naging ganun kaya siya. Totoo, mayroong nababasa yung sinabi, yung binasa po ng ating pong kapatid, na hindi ang tagapangin ng kautusan ang siyang aariing mga ganap, kundi ang mga nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Ang tanong, sino ang nakatupad ng kautusan?